Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw. Patuloy na lumalapit ang low-pressure system sa kalupaan ng bansa. Sa ibang weather agency katulad ng ELI ay itinuturing na itong tropical depression at posible niyang itaas ng pag-asa bilang isang bagyo anumang oras. Maraming pagbabago sa kilos at galaw nito at yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, ay click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang low pressure area o LAE ay tinatayang nasa layong humigit kumulang 705 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Kasabay nito umiiral ang northeast monsoon o amihan na apektado ang northern at central Luzon. Ang kombinasyon ng paglapit ng LAE, ang amihan at ang umiiral na shoreline sa silangan ang magdidikta ng mga kaulapan, ulan at hangin sa susunod na mga oras hanggang kinabukasan. Para sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang sanhi ay ang Shiline. Ito ang linya kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin ng amihan at ang mas mainit at mahalumidmid na hangin mula sa silangan. Ang ganitong banggaan ng hangin ay madalas magbunga ng tuloy-tuloy na ulap at mga buhos na pwedeng bumagsak bigla sa hapon at gabi. May posibilidad ng flash floods at landslide lalo na sa mga dalisdis at gilid ng bundok. Kaya bantayan ang mga kalsadang malapit sa baybay dagat at mga sediment na madalas kapitan ng rockfall kapag nababasa ng matagal ang lupa. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon, magkakaroon ng mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Inaasahan ang maulap na langit na may mga pag-ulang maaaring maging katamtaman hanggang minsan ay mabigat lalo na kapag may daddad na moisture mula sa dagat. Ang amihan type na ulan ay hindi palaging may kasamang thunderstorm. Kadalasan ay pino at nagpapatuloy sa loob ng maraming oras. Kahit ganito ang karakter, mapanganib pa rin ang naiipong tubig sa mga sapa at ilog at maaari nitong palambutin ang lupa sa mga landslide-prone na komunidad. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, magiging partly cloudy to cloudy skies na may kasamang mahihinang ambon o light range dahil sa amihan. Hindi inaasahan ang malaking epekto sa pangaraw-araw na aktibidad subalit maaaring dumulas ang kalsada kapag sumabay ang ambon at alikabok. Sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao sa labas ng mga nabanggit na lugar sa shoreline at amihan zones, asahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies na kalangitan na may mga panakanakang rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Tipikal ang pattern na maaliwala sa umaga, iinit sa tanghali at bubuo ng kaulapan sa hapon hanggang gabi. Kapag napansin ang mabilis na pag-itim ng ulap, i-secure ang outdoor items at iwasang tumawid sa mga underpass na kilalang mabilis bahain. Tungkol naman sa hangin at lagay ng karagatan sa Northern Luzon at sa silangang baybay ng Central at Southern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin mula northeast. Inaasahan ang katamtaman hanggang maalon na dagat na may taas ng alon mula 2.5 hanggang 4 meters. Sa ganitong kondisyon, mapanganib para sa maliliit na bangkang demotor at mga katulad na sasakyan ang pumalaot lalo na sa open sea. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula northeast hanggang northwest at ang dagat ay slide to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Kahit masaya dito, piliin pa rin ang oras na hindi rurok ang hangin at iwasan ang mga buka ng ilog kung saan nagtatagpo ang agos at alon na kadalasang mas madaspang kaysa sa open water forecast. Narito naman ang inilabas na heavy rainfall outlook ng Pag-asa na kailangan nating bantayan. Ngayong araw, inaasahang aabot between 50 hanggang 100 millimeters ang posibleng pag-ulan sa Northern Samar at Eastern Samar, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Ang ganitong totals kapag naipon sa loob ng isang araw, lalo na sa bulubundukin, ay sapat upang magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog at bigla ang pag-asa sa mga sapa. Bukas inaasahan ng between 50 hanggang 100 millimeters sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran, Masbate, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental and Siquijor. At sa Sabado 50 to 100 mm din ang posibleng maranasan na ulan sa Romblon, Camarines Norte,
Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Aplanque, Iloilo, Capiz, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Siquijor and Cebu. Tandaan na sa mas matataas at mabundok na lugar, madalas mas mataas sa forecast ang actual na ulan dahil sa orographic effect. Maaari ring lumala ang epekto sa ilang bayan dahil sa significant antecedent rainfall. Ibig sabihin basa na ang lupa mula sa mga naunang buhos kaya mas konting dagdag ulan na lang ang kailangan para magkaroon ng overflow o pagguho. Ngayon meron tayong bagong tropical cyclone threat potential update galing sa PAD-ASA para sa susunod na 2 linggo. Mula December 3 hanggang December 9, may tropical cyclone like vortex o Lisiri na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ipinapakita ng forecast na tatawid ito sa Dinagat, Visayas at Southern Luzon area na may mataas na posibilidad na umangat sa pagiging ganap na bagyo sa unang linggo ng period. Para naman sa December 10 hanggang December 16 na, ipinapakita ng mga modelo na lalabas ng PAR ang Misiri na ito at mataas pa rin ang chance ng pag-develop habang papalayo. Dahil dito, itinuturing na nakataas ang easy threat potential sa kabuuan ng forecast window. Kung sisilipin natin ang simulation ng B gamit ang pinagsamang forecast ng mga modelo, ang paunahing dalaw nito sa simula ay patimog kanluran habang humihigop ng init at halumidmig sa karagatan. Sa ilang international agencies tulad ng Japan Meteorological Agency, itinuturing na itong tropical depression. Kaya kapanipaniwala na anumang oras ay opisyal na ring maklasify bilang tropical depression sa local bulletins. Sa senaryo na ito, posible ang unang landfall sa Eastern Visayas. Kinabukasan ng umaga bago ito tumawid sa Kabisayaan. Inaasahan na mabagal ang pagtawid kaya mas mahaba ang exposure ng mga probinsyang dadaanan sa ulan. Tinatyaring aabot ito sa Northern Palawan bandang Tuesday at may tsansang muling mag-intensify sa West Philippine Sea habang papalabas ng PAR depende sa init ng dagat at kung gaano kalakas ang amihan surge na sasalubong. Dito pagdating sa lakas bago tumama sa kalupaan. Hindi inaasahan kasing lakas ng ibang mga bagyo na nagdaan malamang ay mananatili muna sa tropical depression level sa oras ng landfall. Bagaman bukas pa rin ang posibilidad na umangat sa tropical storm kung lalong umiinit ang dagat sa dadaanan at hihina ang wind shear sa maikling panahon. Gayunman, ang paunahing risk ay mula sa ulan. Kung mabagal ang usad ng sentro, mas tatagal ang pagbuhos sa isang lugar at mas mataas ang chance ng pagbaha sa mababang barangay at pag-apaw ng mga ilog basin. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat maliitin ang mababang kategorya. Maraming pagkapinsala ang nagmumula sa padal ng ulan, hindi lang sa lakas ng hangin. Sa ugnay nito, makatutulong ang interaksyon ng paparating na sistema sa amihan at shoreline upang pigilan ng biglaang pag-intensify habang nasa karagatan pa. Sa maraming model runs, makikita na ang amihan ay parang pader na humihiwa sa itaas na bahagi ng sirkulasyon dahilan upang hindi maging masyadong organisado ang core habang nasa ibabaw ng lupa at malalapit na dagat. Sa kabilang banda, kapag nakalabas na ito sa West Philippine Sea at nakahanap ng mas mainit na tubig na may mas mahinang sea, may puwang na muling lumakas bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Mahalagang bantayan ang puntong ito para sa mga sasakyang pandagat at mga komunidad sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. Sa kabuuan ng panahon natin ay ganito. May wave sa malayong silangan na unti-unting lumalapit at maaaring maging tropical depression anumang oras. May shear line na nagpapabigat ng ulan sa Bicol at Eastern Visayas at may amihan na nagdadala ng tuloy-tuloy na ulan sa Hilaga at nagpapagaspang ng dagat sa mga silangang baybay ng Luzon. Habang nagtutulungan ng tatlong elementong ito, tumataas ang chance ng pagbaha at pagguho kahit wala pang typhoon strength na hangin. Maglaan ng dagdag oras sa biyahe. Ay monitor ang lokal na advisories lalo na kung kabilang ang inyong bayan sa heavy rainfall outlook ngayong araw at bukas. Manatili tayong nakatutok sa susunod na mga oras para sa pagtukoy kung kailan eksaktong akyat sa tropical depression ng V at kung paano huhubugin ang amihan at shear line ang magiging track nito habang papasok. Tatawid sa Kabisayaan at posibleng muling lalakas sa West Philippine Sea. Stay safe mga kababayan at manatiling nakatutok sa mga susunod na update dito sa ating channel. Mag-ingat po tayong lahat.